Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Solana. Kung saan ang sabi rito ay market veteran Brunt expects Solana to spike 100% against Ethereum based on these factors. Ayan, ang sabi rito ay meron daw pong isang veterano. Ayan, isang veterano po sa market trading at yan po ay walang iba kundi si Ginoong Brandt. At ayon po sa kanya ay inaasahan daw po niya na itong si Solana ay makakaranas daw po ng 100% yan na paglago or mabilisang pag-angat sa kanyang presyo against po yan kay Ethereum. At atin pong pag-uusapan yung kanyang mga sinabing dahilan or mga bagay kung bakit magagawa ito ni Solana. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, veteran analyst Peter Brandt believes Solana could spike 100% against Ethereum, pointing out multiple favorable factors for the former. Ayan po. Muli, si Ginoong Peter Brandt ang may malakas na paniniwala na itong si Solana ay mas magkakaroon ng mas matinding performance against kay Ethereum. Mahihigitan daw po niya or makakapag-perform daw po siya ng 100% laban dito kay Ethereum. At yan, atin pong aalamin yung mga bagay o yung mga dahilan kung bakit magagawa daw ito ni Solana. At yan, sabi dito, ayan, may Solana accumulation phase. At yan, Solana targets 100% rise against Ethereum. Yan ang ayan po ang profile or volume profile na tinatawag ay ito po ay nagpapakita po sa positibong pananaw or bullish outlook na ito po ay may kapansin-pansing pagtaas dito sa volume profile na ito. Yan sa pagtaas ng trading volume noong nagkaroon po tayo ng breakout. Yan, ang malaking pagtaas po sa volume na ito ay nagpapahiwatig na ang breakout ay malamang na nagsasabing ito ay magpapatuloy. Dahil ito ay nagpapakita po ng malakas na interest sa mga buyers. Yan, or buying interest. Sa gitna ng mga positibong galaw na ito ay kinumpirma ng mga reports or mga ulat na yan yung ulat dito sa bansang Brazil, ang unang spot Solana ETF products nito. Ang report na ito ay nagdulot po ito ng pagtaas sa presyo ni Solana kung saan ay umangat po ito ng sa presyong $163. Kaya yan, ito po yung nag-contribute or nag-ambag sa mga gain nito against or laban kay Ethereum. Yan, gayon din ang mga moving average. Yan, moving averages sa chart ay nagbibigay po ito ng karagdagang confirmation ng na may positibo tayong trend or bullish trend. Kaya yan ang 18-week na moving average po natin ay kamakailan ay ito po ay nag-cross sa ibabaw ng 8-week na moving average nito. At isa po itong yung crossing na ito ay tinatawag po itong golden cross. Kapag sinabi po natin golden cross ay nagbibigay po yan ng bullish signal na aangat ang market. Pero pag sinabi naman po nating dead cross ay yan naman po yung kabaliktaran kung saan ay babagsak ang market. Ngayon ang sunod na mahalagang price levels na dapat po nating bantayan ay ang presyong 0.11 ETH. Yan, ito ay sapagkat ito ay kumakatawan sa isang potential na target kung saan ay isang presyo na nakabatay sa taas ng nakaraang
price range. Kung magpapatuloy ang pagtaas na trajectory ng Solana, ay maaring maabot nito ang price level na ito sa mga darating na buwan. Kung sana ito ay kumakatawan sa 100% na pagtaas mula sa kasalukuyang price level. At ayan, dito naman tayo, Brand identifies factors supporting Solana's rise. Ito po yung mga dahilan na mga nakikita ni Ginoong Peter Brandt sa kung bakit itong si Solana ay magpapatuloy sa kanyang pagtaas sa presyo. Kaya yan, bukod sa technical na aspeto, ang positibong pananaw ni Ginoong Brandt para kay Solana ay batay po sa ilang mga positibong fundamental factors nito. Ang una ay itinuro ni Ginoong Peter Brandt ang mga patuloy na issue ng Ethereum. Kanya pong pinuna ang Ethereum bilang isang napakabagal at meron daw po itong depekto at napakamahal. Ayan, siguro pag nasubukan po yung gumamit ng Ethereum ay alam na rin po ninyo yung sinasabi or sinasabi rito ni Ginoong Peter Brandt. Ayon sa kanya, ang mga pahayag ng Ethereum tungkol sa decentralization ay kaduda-duda. Yan, iminungkahi ni Ginoong Peter Brandt na ang Ethereum ay palaging nangangailangan daw ng mga pag-aayos or maintenance na nagpapahiwatig na maaring hindi ito kasing tibay ng pinaniniwalaan ng mga supporters nito. Inihambing niya ang madalas na pangangailangan ng Ethereum para sa mga pag-upgrade at improvements or pagpapabuti sa mga US-built automobiles. Yan. Ngayon ay sa kabilang banda ay pinuri naman ni Ginoong Peter Brandt ang Solana para sa pagiging user-friendly nito at pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Kanya pong binigyan diin na ang teknolohiya at infrastruktura ng Solana ay mas angkop upang matugunan ang mga pangangailangan ng market. Samantala, sa maikling panahon, ang SOL-8 na trading pair ratio ay tumaas ng malaki sa isang peak na 0.0643 kahapon. Bagaman ito ang pinakamataas na halaga nito sa lahat ng panahon, hinarap ng Solana ang matinding resistance, yan, isang napakatibay na resistance sa price level na ito. Bilang resulta, ang Solana ay kamakailan lamang na bumaba against or laban kay Ethereum. Ito po ay pababa ng 2.66% sa ngayon. Kaya yan po yung mga dahilan kung bakit nasabi ni Ginoong Peter Brandt na itong si Solana ay mahihigitan niya itong si Ethereum ng 100%. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.